walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh ng beauty natin ngayon. Charot! So yon. Syempre katapusan na ng buwan. Diyos ko, ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang nagdiriwang tayo ng Christmas, New Year ngayon. Ay nako, eto na, October na. Diyos ko, papalapit na tayo sa pagtatapos ng taon. Pero syempre, marami pang eksena, marami pang ganap. Diyos ko, ayan nga. Diyos ko, manonood tayo ng Miss Grand. Charot. So, sobrang excited ako. Actually, guys, sabi ko nga, operahan yung mata ko. Parang iniisip ko, pagkatapos na ng Miss Grand. Ganon. Syempre, para makapanood muna tayo ng live. Alam nyo naman, syempre, dapat ang priority muna natin, makita ang ang pagkakasalpukan ng mga kandidata dito sa Miss Grand International. So, I'm so excited kasi masaya yan. At ito, syempre, pag-uusapan nga natin ngayon ang ating pambato ngayon dito sa Miss Grand International na talaga naman, oh my gosh, syempre, kakapanalo lang kagabi sa Miss Grand Philippines na si CJ Opiasa. So, yon. So, ano bang reaction ko sa kanya? Actually, noon pa man, di ba, gusto na ni CJ talaga na maging Miss Grand Philippines. So, ang reaction ko sa kanya, ang bongga kasi dream come true, di ba? So, kung iisipin mo, parang natupad din ang mga pangarap ni CJ. Kahit naman yun nandito siya sa Miss Universe, kung maka-eksena yan si CJ, kala mo may eksena sa Miss Grand. Pero sabi ko nga, kagabi siya nakita ko, para sa kanya talaga ang corona. Una, timing. Pangalawa, sa pagsali niya, ang dali niyang nakuha kasi parang siya lang talaga yung po pwede nang isalang for the Miss Grand dahil Diyos ko, nag-coronation night sila September 29 kagabi. Pagkatapos, aalis yung kandidata sa October 3. Kamusta naman? Pero sabi ni CJ Opiasa sa interview niya, she's ready. Ready naman daw siya para sa laban niya sa Miss Grand. May mga nakausap na siyang designer, kung sino yung magdi-design ng kanyang evening gown at national costume. Kung iisipin mo, ang bongga. At syempre, nandoon na nakakatuwa dahil alam naman natin ang pambato natin ay talaga namang palabad, di ba? So, I'm so excited dahil syempre, bardagulan to at magandang eksena to. Akong tatanungin ninyo, sobrang parang feeling ko ready ng CJ Opiasa talaga. Nakita naman ninyo yung katawan niya kung gaano kabongga. Diyos ko, yung nagpasarela siya at saka nag-swimsuit. Talagang hindi naman ako nagtaka kung nakuha niya o hakot award siya dito sa Miss Grand Philippines kagabi. Tapos, yung kanyang national costume, sabi niya, wag daw tayo mag-alala kasi talaga daw hindi daw niya bibiguin ang Pilipinas at makikipagbardagulan siya ng bonggang-bongga. Ayun yung sabi niya sa interview niya, di ba? So, sabi niya, it's time daw na maibalik daw ang lakas ng Pilipinas sa Miss Grand. At parang pili ko naman ang lakas dahil doon sa botohan, pangatlo yata siya ngayon para sa dinner. At guys, ito nga syempre. So, nag-start na yung botohan ng Miss Grand. So, sana naman makaboto naman kayo doon. Dahil, alam mo yon, ang ating pambato ay pangatlo na. Syempre, nandoon na naman yung mga mandarayang Myanmar. So, sila yun nangunguna. Plus, dagdagan mong Cambodia na hindi ko alam kung paano nila nagagawa yung mga pandaraya na yan sa Miss Grand. Yung ang lakas talaga nila bumoto, nasa 100 plus na sila. Parang plano nila paabutin ng 1 million yung boto nila kasi ilang araw magbobotohan yon hanggang sa atres, di ba? So, yon. Kaya, boto lang tayo ng boto. So, panatilihin lang natin na nasa top 5 si Miss Philippines. Kasi syempre guys, ang laban dito ni CJ Opiasa, hindi naman biro. Isipin ninyo, wala siyang pahinga. Tapos ngayon ang iisipin niya. Sabi niya nga kagabi, ano ang tumatakbo sa utak niya? Ang tumatakbo sa utak niya kung ano yung mga gagamitin niyang materyales para sa laban niya. Ayon. Tapos sabi niya, syempre, may tiwala naman daw siya sa team niya na gagabayan siya sa mga pangangailangan niya.
Pangatlo, ayun, mga designer, kung sino daw yung magdi-design ng damit niya. So, imagine ninyo, nakakaloka, di ba, kung iisipin mo. Kaya sabi ko, grabe. At deserve niya talaga, guys, na tulungan natin siya. Alam naman natin ang Miss Grand, ang lakas neto sa botohan. Aminin natin. Pero huwag kayong mag-alala kasi libre naman yung boto. Ang gagawin lang natin ay boboto. Huwag naman natin pabayaan si CJ Opiasa kasi eto yun guys alam ko maraming tao may ayaw na sa Miss Grand. Pero sana naman yung kung kandidata natin ay positibo na maibalik ang lakas at tapang natin sa Miss Grand, sana naman tayo naman ay ganun din. Sana magtulong-tulong tayo. Kasi dito hindi naman natin ang sinusuportahan ang Miss Grand. Ang sinusuportahan natin dito yung pambato natin. Sana malinaw yun sa atin. Kasi kung wala tayong pambato, okay lang sabihin mo na wag na tayo manood. Pero pag may pambato tayo, sana naman wag naman. So, doon naman siya nagsasabi, ayan nga, mga panimula na naman sila. Sabi nila, support ba tayo? Diyos ko, ang sinusuportahan mo dito, yung kandidata, hindi mo naman sinusuportahan dito yung Miss Grand. Sana isip-isip din pag may time, no? Tapos pangalawa, doon naman siya nagrereklamo, bakit wala pa, hindi pa nila wino-welcome si ano? Kasi hinihintay pa nila ipasa ni CJ, ng team ni CJ, or ng organization ng Miss Grand Philippines, yung mga background ni CJ, everything, saka yung mga photoshoot niya, kasi ayun yung ipopost nila doon sa yung official photos niya as a Miss Grand Philippines. So ngayon, pag naibigay nila yon ay may mga requirements pa, may mga, alam mo yun, pa-speech pa. Pag naibigay na nila yun lahat, ayun, ipopost na yun ng Miss Grand. Di ba? So yun, masyado kayong sensitive. Maloka kayo kung wala siya dun sa botohan. Nilagay na nga siya dun di ba? So, boto na lang. So, paano buboto? Pupunta kayo dun sa Miss Grand. Pero syempre, wag nyo namang kalimutan sana. Ito lang ha. Wag nyo kalimutan sana na mag-follow sa kanila. Kayo naman kasi, magfa-follow kayo kuno, tapos ang ending, tatanggalin na naman ninyo pag natalo naman kayo. So ako, para sa akin, huwag kayong mag-expect too much na mananalo tayo. Pero sabi nga ni CJ Opiasa, kaya niyang ibalik ang lakas ng Pilipinas sa Miss Grand hanggang sa dulo ng kompetisyon, hanggang sa top 5. So, patunayan natin yun, di ba? So, ngayon pa lang, suportahan natin ang pambato natin ng bonggang-bongga. Doon naman sa nag-iisip, nako, paglalaruan lang yan ni Nawat. Kayo kasi ang negative ninyo mag-isip Nagsisimula pa lang yung pageant, ganyan na kagad yung iniisip nyo. Sana be positive lang. Kasi syempre, ang maapektuhan dito sa mga ginagawa natin, yung pambato natin mismo. Pero since na mahal naman natin ang CJ Opiasa, so yon, so hayaan natin siyang ibalik niya ang tapang, ang lakas ng Pilipinas dito sa Miss Grand International. 'Di ba? Na alam mo 'yon, na siya ang magbabalik ng kinang natin. So 'yon, kasi walang magagawa sa kanya si Nawat pag napanood na siya. Charot, so 'yon. Nakakaloka. So dati, sabing gano'n, ayaw daw ni Nawat. Pero ngayon, wala na siyang magagawa kasi eto, kailangan niya i-embrace to. Kumbaga parang siguro, just trust the process na lang. So, ayun. So, doon naman siya nag-iisip na kung ano-ano regarding dito sa laban niya sa ano, di wag na lang natin pansinin, di ba? Kumbaga parang siguro mas maganda na na kung ang ating kandidata ay motivated siya, di dapat ganun din lang dapat tayo. Kumbaga parang mas ma-push niya pa yung sarili niya, mas ma-inspired siya sa mga gagawin niya, at mas magtiwala siya sa laban niya. Kasi kung tayo mismo, mga Pilipino, ay pinagdududahan natin, di talagang walang mangyayari. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Sana hinay-hinay din tayo sa pag-atake. Di ba? So, yun lang ang akin. Magtiwala at syempre, tulungan natin yung pambato natin na si CJ Opiasa para tuluyan niya talagang maipalo ng todo-todo yung laban niya. At sabi nga ni CJ Opiasa, wag daw tayo mag-alala, hindi niya tayo bibiguin, di ba? So yun, so ako naniniwala ako dyan. So laban lang Pilipinas, kaya natin to. So yun, patunayan natin kay Mr. Nawat na tayo ang tunay na powerhouse. Hindi si Myanmar, hindi si Cambodia, at lalong-lalo naman hindi si Vietnam at Thailand. So ang tunay na powerhouse ay
ang Philippines. Di ba? So yun, kahit si Indo hindi. Sus ko, nandaraya lang naman din talaga yung mga yan. Kaya pumapalo sila kuno. Ay naku, mga style nilang bulok. Charot! So yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling lang at laban lang Pilipinas. Kaya natin to. So yon guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.